Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastora Kit de Guzman mula sa programang Count Your Blessings. Ngayong araw, samahan niyo kaming ipagpatuloy ang ating pagbubulay ng mga 7 huling wika ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kahapon ay tinalakay natin ang 3 wikang sinambit ni Jesus. Ginang, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Ngayong araw na may ating susuriin ang 4 na huling wika ng ating Panginoong Hesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit kaya ito itinanong ni Jesus sa Panginoon kung siya mismo ay alam niya na sa una pa lang ang kanyang misyon dito sa mundo? Nasusulat sa Juan 18:4, alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, sino ang hinahanap ninyo? Alam ni Jesus lahat ng mangyayari at lahat ng hirap na kanyang kahaharapin. Kaya dapat nating maunawaan na ang tanong ni Jesus na bakit sa mga katagang, bakit mo ako pinabayaan, ay hindi upang makasumpong ng kasagutan, kung hindi upang ipahayag ang sakit at hirap na kaniyang nararanasan. On the cross, Jesus, who is fully man, was experiencing real abandonment. Jesus knew the purpose behind this sacrifice, which was to offer salvation to humanity through his death and resurrection. Ngunit noong sinambit niya ang mga salitang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? He was not questioning God's plan, but rather expressing the profound sense of abandonment he felt in that moment as he bore the weight of humanity's sins. Jesus was quoting Psalm 22, kung saan nakasulat mismo ang mga salitang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Jesus was not only expressing his own anguish, but also identifying with the suffering described in the psalm. This psalm, although initially depicting despair, ends with a declaration of trust in God's ultimate deliverance. Similarly, Jesus knew that his suffering would ultimately lead to triumph through his resurrection and the salvation of mankind. Sa buhay at ministry ni Jesus, na-fulfill ang iba't ibang prophecies na nakasulat sa Old Testament. Kasama na dito ang mga prophecies patungkol sa kaniyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang mga pangyayari na ito during his crucifixion, including his cry of abandonment, ay kailangang mangyari para matupad ang plano ng Diyos na katubusan para sa lahat ng tao, sa buong sangkatauhan. Kaya kahit nasa gitna ng grabing paghihirap, nananatili si Jesus na masunurin sa plano ng Diyos. At dahil sa pagiging masunurin ni Jesus, nangyari at natupad ang kagustuhan ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan. Therefore, this shows that Jesus' cry of abandonment on the cross was not a sign of doubt or confusion, but a profound expression of the depths of his suffering and his identification with humanity's pain. It shows the reality of his humanity while also affirming the fulfillment of God's redemptive purpose
through His sacrificial death and resurrection. May mga bagay tayong matututunan mula sa mga salitang sinambit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Una, we can cry out to God. Naranasan mo na rin bang umiyak at dumaing sa ating Panginoon dahil sa napakahirap na karanasan ng iyong buhay? At minsan pakiramdam mo, pinabayaan ka na rin ng Diyos. Jesus' cry of abandonment demonstrates that it's acceptable to bring out raw emotions, doubts, and frustrations to God. As human beings, we may encounter moments of great suffering, confusion, or despair. And it's natural to express these feelings to our Creator. This teaches us the importance of authenticity in our relationship with God. Rather than keeping our emotions to ourselves, we are therefore encouraged to pour out our hearts to Him, knowing that He understands and cares for us deeply. Gaya din po ito ng nasulat sa 1 Peter 5:7. Sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Let us acknowledge that God is the source of comfort and strength, even in the midst of our trials. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, minamahal, bukas ang trono ng Panginoon upang pakinggan ang iyong panalangin may pananampalataya at pasasalamat. Ang sino mang nagtitiwala sa Kanya kailanman ay hindi niya ipapahiya. Ang mga bagay na hindi natin masambit sa ating kapwa ay maaari nating idulog sa Kanya. Bilang ating Ama na nagmamalasakit sa atin, alam na niya ang ating kailangan bago pa man tayo humingi sa Kanya. Kaya be bold in approaching His throne of grace today. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kaliit man ang iyong pangangailangan o kahit madilim ang landas na iyong pinagdadaanan, lahat ng yan kayang solusyonan ng Diyos sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya. Come as you are. Walang halong pagkukunwari sapagkat walang bagay na nalilihim sa Diyos. He is an all-knowing God. Kilala ka niya at alam niya ang iyong pinagdadaanan. Pangalawa, God's silence does not suggest His absence or indifference. Minsan, akala natin napakalayo ng Diyos. Subalit kailanman ay hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Sapagkat madalas, dahil sa ingay ng mundo, sa lakas ng tinig ng ating mga suliranin sa buhay, natatabunan nito ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Talunin natin ng salita ng Diyos, talunin natin ng Kaniyang mga pangako ang lahat ng ito. Katulad ni Jesus, habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo, ang Kaniyang tanong na, bakit mo ako pinabayaan, ay hindi para makasumpong siya ng sagot, kung hindi para maihayag niya ang hirap na Kaniyang nararanasan. Sa ating mga buhay, maaaring dumating tayo sa punto na mapapatanong tayo kung bakit dumadating ang mga paghihirap na ito sa buhay natin. At minsan, hindi tayo makasumpong ng kasagutan mula sa Panginoon. Ngunit sa kabila ng mga ito ay mayroon tayong confidence, mayroon tayong tiwala, lakas ng loob, na ang dulo ng ating paghihirap ay nakakasiguro tayo na katagumpayan. Basta tayo ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kagaya ng pagsunod ni Jesus sa Kaniyang Ama. Katulad din ang nasulat sa Psalm 22:26. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Maging sa ating mga buhay ngayon, hindi natin kailanman kayang ubusin yung mga pabor, biyaya, pagpapala ng Diyos sa atin. His provisions are new every morning because He is faithful.
Kaya anuman ang iyong kakulangan, anuman ang iyong pangangailangan, ang kasagutan ng Diyos ay palaging yes and amen. Kung salat ka ngayon, nakaamba na ang provision ni Lord. Kung may pangangailangan ka ngayon, parating na ang biyaya ng Panginoon. Kung may pagkukulang man sa iyong buhay, hindi ka pagkukulangin ng Diyos kailanman. Ang lahat ng ito ay dahil sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Isang sakripisyo na walang papantay at hindi magagawa ni numan. Kaya umasa lamang tayo sa Diyos at hindi sa ating sarili. Umasa tayo sa Diyos at hindi sa ating kapwa. Hindi sa ating sariling kakayahan, hindi sa kayamanan o kasikatan man, kundi tanging sa Panginoon lamang. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, tumanggap tayo ng kaligtasan. Tumanggap tayo ng kagalingan at kalayaan. Ang kaligtasan na ito ay mula sa walang hanggang kamatayan, isang buhay na hiwalay sa presensya ng Diyos. Ang kanyang pagkamatay sa krus ang dahilan na tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling upang magkaroon tayo ng kasiguruhan na matapos ang buhay sa mundong ito, tutungo tayo sa kanyang piling. Tayo ay tumanggap ng kagalingan dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Wala pong imposible sa sino mang mananampalataya. Maging yan man ay kritikal na karamdaman, maging ikaw man ay sinabihan na ng doktor, wala ka ng pag-asa, alam niyo po, ang final word ay ang salita ng Diyos na nagsasabi sa iyo ngayon, ang kagalingan ay sumasa iyo sapagkat ang karamdaman mo ay tinubos na ni Kristo. Tumanggap tayo ng kalayaan dahil sa kaniyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa maling landas na tinatahak natin patungo sa kapahamakan. Kalayaan mula sa gawa ng kaaway. Ang kalayaan na ito na kaloob ng Diyos ay walang makakaagaw kailanman. Isang kalayaan na maaaring maranasan ng sinumang mananampalataya at susunod sa kanyang kalooban. Kaya kung ikaw man ay nabibihag ngayon sa mundo o nakukulong ka sa pader na gawa ng tao, ang kalayaan ay sasa iyo sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya sa Kanya. Pangatlo at panghuli, trust in Jesus' compassion and intercession. Malampalataya lamang tayo sa habag ng Panginoon at sa Kanyang pagiging tagapamagitan sa Ama. Walang sinuman ang may kakayahang iligtas ang Kanyang sarili. Hindi ang ating mabubuting gawa, hindi ang relihiyon o karunungan natin na makakapagligtas sa atin. Tanging si Jesus lamang ang pangalang kinikilala sa silong ng langit upang maligtas ang sangkatauhan. Nakasulat sa mga Hebreo 4:15-16. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Bilang punong pari, siya lamang ang dahilan kung bakit natin kinakaya ang buhay sa mundong ito. Life is not simple. Life is difficult. Pero ang lahat ng ito ay nagiging madali sapagkat mayroon tayong Yesus na siyang tagapamagitan natin sa Ama. Walang marumi ang makakalapit sa Ama, ni makakapasok man sa Kanyang presensya. Kaya alam niyo po, kailangan nating lahat na mapantayan ang standard ng Panginoon. At ang tanging solusyon ay ang Kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo.
Through Jesus' life here in earth, he experienced the full range of human emotions and challenges, including suffering and temptation. Because of that, he empathizes with our weaknesses and struggles, serving as our compassionate high priest who intercedes on our behalf before the Father. Alam niya ang ating kahinaan, nauunawaan niya ang ating mga struggles, sapagkat nabuhay siya sa mundong ito bilang isang tao, nagkatawang tao to represent us to God. And this truth encourages us to draw near to Jesus with confidence, knowing that He intimately understands our pain and advocates for us in heaven. Kaya kung may kahinaan ka ngayon, qualified kang lumapit sa Kanya. Mas nanghihina, mas dapat tayong kumapit sa Kanya. Ito ay isang paanyaya na patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus. At sa Kanya ay masusumpangan natin ang lakas at pananampalataya, ang lakas at kapayapaan. Sa gitna man ng problema, sa gitna man ng kahirapan ng buhay, Jesus offers salvation to all who believe in Him, a gift of eternal life and reconciliation with God. Sa pamamagitan ng Kanyang pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, binayaran ni Jesucristo ang ating mga kasalanan at nagbigay ng kapatawaran sa lahat ng tao. Sa lahat po ng nakapakinig ng mabuting balita at nais mong magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon, inaanyayahan kong sumunod ka sa panalangin ng pananampalataya. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Yesus, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, nagdidesisyon ako. Kinikilala kita, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Samahan mo ako sa aking bagong buhay na may pagsunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nagbubunyi ang kalangitan sa iyong naging desisyon, kapatid. God's love knows no bounds, and His invitation to salvation is extended to everyone, regardless of past mistakes or shortcomings. Embracing Jesus as Savior brings hope, restoration, and a transformed life. As we walk in fellowship with Him and experience the fullness of God's grace and mercy. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang mga salita at daing ni Jesus noong siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Quoting Psalm 22. Jesus exemplifies His profound identification with human suffering and the fulfillment of divine prophecy written in the Old Testament about His sacrificial death and resurrection, demonstrating the depths of His humanity and obedience to God's redemptive plan. Ang pangyayari na ito ay tinuruan tayo ng mga mahalagang bagay. Una, we learned that we can pour out our hearts to God authentically in times of despair. Pangalawa, natutunan natin na ang pagiging tahimik ng Diyos ay hindi katumbas ng pagkawalang interes niya sa ating paghihirap, kundi isang pagkakataon para sa atin na mas magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. He calls us to trust in His ultimate deliverance. At panghuli, we can find comfort and strength in Jesus' empathy and intercession as our compassionate high priest, drawing near to Him with confidence in our times of need. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong araw. Nawa, kayo ay napagpala mula sa mensaheng inyong narinig. Mula po
sa Count Your Blessings. Ako po si Pastora Kit de Guzman. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa patuloy nating pagtalakay ng 7 huling wika ng ating Panginoong Yesus. God bless you all, and to God be all the glory.